Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Magandang gabi, mga kabarangay. Ako nga pala si Lady Gracia at meron na naman tayong panibagong kwentong mapapakinggan dito sa Liham ng Gabi. Ito ay kwentong pinadala ni Laura. Isang mainhin na dalaga mula sa isang probinsya sa kanluran. Siya ang bunso sa 3 magkakapatid. 3 Maria, ika nga. Siya rin ang hindi pansinin at ligawin sa kanilang 3. Maganda at mayumi ang 2 kapatid ni Laura. Ngunit si Melody, ang panganay, ang siyang may pinakamagandang mukha. Ayon sa mga magulang nila, pinaglihiraw si Melody sa isang magandang santo sa isang simbahan malapit sa kanila. Iyon daw lagi ang hinahaplos ng kanilang nanay nung pinagbubuntis nito si Melody. Sumunod naman na may angking ganda rin ang gitnang anak na si Clara. Maamo ang mukha na may magandang hubog ng pangangatawan at malaporselana pa ang balat ni Clara. Sina Melody at Clara ang pinagmamalaki ng kanilang mga magulang dahil sa angking pisikal na kagandahan. Lagi silang pinaparada ng kanilang mga magulang tuwing may kapistahan o may mga mayayamang lalaki na dumarayo sa kanilang probinsya. Sila rin madalas ang nabibilhan ng mga magagandang kasuotan at panali sa buhok para makadagdag sa kanilang itsura. Bagay na ipinagdamot kay Laura. Kabaliktaran kasi si Laura sa kanyang mga kapatid. Hindi siya pinagpala sa ganda ng mukha at kinis ng balat. Patpatin din si Laura at lagi na lang dinadapuan ng mga sakit. Kaya hindi natutuwa sa kanya ang kanyang mga magulang dahil malaki ang nagagastos nila sa kanya sa pagpapaospital sa tuwing nagkakaroon siya ng karamdaman. Dahil doon ay nahiya si Laura para sa kanyang sarili. Iniiwasan niyang makipag-usap sa kanyang mga magulang para hindi nila maalala ang mga ginastos nila para sa kanya sa tuwing nagkakasakit ito. Hindi rin siya nakipaglapit sa kanyang mga kapatid sa takot na maikumpara palagi. Lagi kasing naikukumpara si Laura sa kanyang mga kapatid. Bukod kasi sa layo ng itsura nila kay Laura, marami ring manliligaw sina Melody at Clara. Samantalang ni isa ay walang pumiling manligaw kay Laura. Kahit tapunan man lang siya ng tingin ng mga nakakasalubong niya ay wala pa rin. Tanggap naman iyon ni Laura. Alam niyang hindi kaaya-aya sa paningin ng iba ang kanyang itsura. Kaya ang takot na lang niya ay mapag-iwanan ng kanyang mga kapatid. Natakot siyang hindi makapag-asawa. Malaki pa naman ang kagustuhan ni Laura na magkaroon ng asawa at mga anak. Iyon ang sa tingin niyang bubuo sa kanya. Kaya lang, parang imposible iyong mangyari lalo't wala namang lalaking nagkaka-interes sa kanya. Nalungkot na namang muli si Laura. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin ng kanyang tukador, napaiyak na lang siya habang iniisa-isa ang kanyang mga kapintasan.
Nang mapagod na siyang umiyak, nahiga na lang siya sa kama at doon ay nakatulog agad. Naglakbay ang kanyang diwa sa isang magandang panaginip. Nakaupo raw siya sa isang bato, sa isang ilog na hindi naman siya pamilyar. Malinis at malinaw ang tubig. Nakita niyang refleksyon niya sa tubig at doon ay naiyak siyang muli. Hindi siya natuwang makita ang hindi niya kagandahang mukha sa tubig. Nasa ganong sitwasyon siya nang may isang matikas na lalaki ang lumapit sa kanya. Nakita niya mula sa tubig ang refleksyon ng lalaki. Napakagwapo ng lalaking iyon. Nakasuot ito ng puting t-shirt at puting pantalon. Napalingon si Laura. Nakangiti lang ang lalaki sa kanya. Nagpakilala ito. Ako nga pala si Baal. Ikaw si Laura, hindi ba? Nagulat si Laura dahil kilala siya ng misteryosong lalaki sa panaginip niya. Tumango lang si Laura at pagkatapos noon ay kinuha ni Baal ang kanyang kamay para halikan. At saka siyang ninitian na akala mo siya ang pinakamagandang babaeng nakita nito. Walang nagawa si Laura. Nagpaubaya siya. Iyon ang unang beses na may lalaking nagkaroon ng interes sa kanya. Kaya hindi niya iyon pinaglabanan pa. Paano mo ko nakilala? Tanong ni Laura nang makabawi na siya. Ngumiti lang muli si Baal bago sumagot. Matagal na kitang nakikita sa iyong pagtulog. Natakot si Laura sa sinabi ni Baal at naramdaman naman iyon ng lalaki. Huwag kang matakot sa akin, Laura. Hindi mo ko kaaway. Gusto ko lang malaman mo na napaibig mo ako. At patawarin mo sana ako kung mabilis akong nahulog sa'yo. Hindi na nakatingin noon si Baal sa kanya dahil sa hiya. Naramdaman naman ni Laura na pwede niyang pagkatiwalaan si Baal. Kaya nilapitan niya ito at sinabing hindi niya kailangang humingi pa ng tawad. Napangiting muli nang napakatamis si Baal sa sinabi ni Laura. Pareho silang umupo sa malaking bato sa ilog. Nagkwentuhan at nagtawanan. Iyon na ata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ni Laura. Hanggang sa bigla na lang nagpaalam si Baal. Ayaw pa sanang pakawalan ni Laura si Baal pero kailangan. Nangako naman si Baal na dadalaw siyang muli sa panaginip ni Laura para manligaw. Nagulat sa sinabi ni Baal itong si Laura. Gusto mo kong ligawan? Pero hindi naman ako maganda. Nalungkot si Baal sa sinabi ni Laura. Sumagot ito. Kung alam mo lang kung gaano ka kaganda sa paningin ko, hindi ka na mag-iisip ng ganyan sa sarili mo. Gumaan ang loob ni Laura sa sinabi ni Baal. Sa unang pagkakataon, merong nagsabi sa kanya na maganda siya. Nangako si Baal na babalik siya sa panaginip ni Laura at bilang katuparan sa pangakong iyon, sinabi ni Baal na mag-iiwan siyang muli o mag-iiwan siya
ng mga prutas sa labas ng pintuan ng kanilang bahay. Pagkatapos nun ay tumalikod na si Baal para umalis. At iyon na nga ang naging hudyat ng paggising ni Laura. Madaling araw pa lamang nun at madilim pa sa labas. Pero walang nakapigil kay Laura para alamin kung totoo ang sinabi ni Baal sa kanya. Kaya naman, nagmadali na siyang lumabas ng kanilang bahay. Pagkabukas niya ay merong mga prutas sa sahig. Mga prutas na nabubulok. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Nahiwagaan si Laura kay Baal. Hindi siya makapaniwalang meron siyang nakausap at nakasama sa kanyang panaginip. Umabot sa puntong nalito siya sa pagitan ng katotohanan at kathang isip dahil nakapag-iwan pa ito ng mga prutas sa kanilang pintuan. Kahit bulok na ang mga iyon, natuwa pa rin si Laura dahil iyon ang unang beses na may nagregalo sa kanya. Susubukan sana niyang kainin ang mga bulok na prutas nang biglang may lumabas na insekto mula rito. Hindi rin niya mawari kung masangsang o malansa ang amoy na nanggagaling mula sa mga nabubulok na prutas. Kaya ibinaon na lamang niya iyon sa kanilang bakuran para maging pataba ng kanilang mga halaman. Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ni Baal sa kanyang panaginip. Ngunit laking gulat ni Laura nang makitang lumago ang mga halaman kung saan niya ibinaon ang mga nabubulok na prutas. Isang gabi, pinilit na makatulog ni Laura ang kanyang sarili sa pag-asang dadalawin siyang muli sa panaginip ni Baal. Nakakaramdam na siya ng lungkot kaya nagdasal siya bago matulog at hiniling na sana ay magparamdam na sa kanyang panaginip si Baal. Hindi naman siya nabigo. Muling nagpakita si Baal sa kanya. Sa parehong ilog, sa parehong puting kasuotan. Niyakap ni Laura si Baal nang magkita sila. Matagal ang yakap na iyon na akala mo nanabik sila sa isa't isa dahil sa sobrang tagal na hindi pagkikita. Sinabi ni Laura na natanggap niya ang mga prutas. Nagtanong din si Laura kung bakit ang bilis mabulok ng mga prutas na iyon. Simple lang ang naging sagot ni Baal. Magkaiba raw kasi sila ng mundo. Sa mundo ni Baal, hindi bulok ang mga prutas na iyon. Tumango na lang si Laura at tinanggap ang sinabi ni Baal. Muli silang nagkausap. Nagkakwentuhan sa mga nangyari sa araw ni Laura. Nakwento rin ni Laura ang tungkol sa kaibahan niya sa kanyang pamilya. Nakaramdam ng awa si Baal sa kanya. Hayaan mo, Laura, mula ngayon, hindi mo na mararamdaman na nag-iisa ka. Andito ako lagi para sa'yo. Hindi kita iiwan. Nasiyahan si Laura sa sinabi ni Baal. Muli niya itong niyakap at sabay silang sumayaw habang nakababad ang kanilang mga paa sa ilog.
Maya-maya pa'y inaya siya ni Baal na maglakad sa isang kagubatan na malapit sa dulo ng ilog. Natakot si Laura, pero nang tignan siya ni Baal sa mga mata, nawala lahat ng kanyang alinlangan. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa kagubatan. Namangha si Laura sa mga nakita niyang mga diwata roon. Hindi siya nakaramdam ng takot, lalo't nakangiti ang mga diwata na iyon sa kanya. May duwende rin siyang muntikan ng matapakan, pero hindi naman ito nagalit sa kanya. Pinaramdam nila na bukas ang kanilang tahanan para kay Laura. Natuwa si Laura sa kagandahan ng kagubatan. Maya-maya pa'y nawala si Baal sa kanyang paningin. Natakot muli si Laura. Naglakad siya para hanapin si Baal at pagkarating niya sa isang matayog na puno, nagpakitang muli si Baal sa kanya. Nakangiti ito at inabutan siya ng 8 pulang rosas. Iyon na marahil ang pinakamagandang rosas na nakita niya. Mas mapula pa ang mga rosas na iyon kaysa sa kanyang dugo. Inamoy niya ang mga rosas at pagkatapos nun ay nahilo siya at tuluyang nawalan ng malay. Nang magkamalay muli si Laura, napagtanto niyang gising na pala siya mula sa kanyang pagkakatulog. Nakaramdam ng lungkot si Laura dahil sa mabilis na natapos na panaginip kasama si Baal. Pero mabilis ding napawi ang kanyang lungkot nang maramdaman ng kanyang mga kamay ang 8 pulang rosas. Binuksan niya ang kanyang ilaw para makita ng mabuti ang mga rosas. Pero nang magliwanag na ang kanyang kwarto, nakita niyang tuyo na pala ang mga rosas na iyon. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagiging masigla ni Laura. Nakita iyon ng mga kapatid niya. Nagtanong sila kung ano ba ang dahilan ng saya nitong si Laura. Napangiti lang ito at sinabing meron na siyang manliligaw. Hindi agad naniwala sina Melody at Clara. Halata iyon sa kanilang mga mukha. Alam ni Laura na sa kanilang lugar walang gustong manligaw sa kanya. Kaya hindi niya masisisi ang mga kapatid niya kung hindi agad sila naniwala. Sinubukan pang depensahan ni Laura ang kanyang sarili, pero walang gustong maniwala sa kanya. Sinabi niyang sa panaginip siya niligawan ni Baal. Mas lalo tuloy hindi naniwala ang kanyang mga kapatid. Sabay pa silang tumawa. Sinabihan siyang nababaliw na. Iyon daw ba ang epekto ng mga gamot na pinapainom sa kanya sa ospital? Nasaktan si Laura sa mga sinabi ng kanyang mga kapatid. Ilang gabi siyang hindi nakatulog ng maayos dahil sa sama ng loob. Doon ay dinapuan na naman siya ng sakit. Hindi siya dinalaw ni Baal sa kanyang mga panaginip dahil lagi na lang mababaw ang kanyang tulog. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, bigla na lang narinig ni Laura ang sumisigaw na Ate Melody niya
sa kanyang kwarto. Agad-agad na bumangon si Laura para puntahan ang kapatid. Nadatnan ni Laura na pinapatahan ni Clara si Melody habang yakap-iyakap ito. Nagkwento si Melody na tila nagsusumbong. Nagising raw si Melody mula sa isang bangungot at nabanggit na meron daw matipunong lalaking nagpakita sa kanya na nakasuot ng puting t-shirt at puting pantalon. Lumakas ang kabog ng puso ni Laura. Pakiwari niya ay si Baal iyon. Hindi pa rin siya umiimik at patuloy na nakikinig sa kwento ng kapatid niyang si Melody. Nakita ko siya, sabi ni Melody. Isang lalaking nakaputi. Habang papalapit siya sa akin, nakita ko na nanlilisik ang mga mata niya. Hindi ako makagalaw. Hindi ko magawang tumakbo. Nilapitan niya ako. Dahan-dahan. Nilapitan niya ako. At saka niya ako sinakal. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Sa pagdaan ng mga araw, nagpatuloy si Baal sa pagdalaw sa panaginip ni Laura. Naikwento ni Laura ang naging inkwentro ni Baal sa kanyang ate Melody. Natawa na lang si Baal at sinabing kabayaran daw iyon sa ginagawang panghahamak at pananakit ni Melody kay Laura. Isusunod naman daw niya si Clara. Sinabi ni Laura na natutuwa siyang naipagtanggol siya ni Baal sa kanyang kapatid na si Melody. Pero ayaw na raw sanang maulit ni Laura ang pananakit ni Baal, sino man sa kanyang pamilya. Hindi naman na raw iyon kailangang gawin, lalo na nang sambitin ni Laura ang mga sumusunod na salita kay Baal. Baal, sinasagot na kita. Mahal kita. Hindi maipinta ang ngiti mula sa labi ni Baal. Alam niya nga mabuti ang puso ni Laura, kaya mas lalo pa niyang inibig ang bagong kasintahan. Katulad ng dati, hindi natatapos ang kanilang pagsasama nang walang regalo si Baal. Hindi mo na kailangan magregalo, Baal, wika ni Laura sa nobyo niya. Pero pilit na inabot ni Baal ang mga prutas. Binilin niya rin na wag daw ibabaon sa lupa ang mga prutas porkit bulok na. Nagtanong si Laura kung ano ang dapat niyang gawin roon. Sinabi ni Baal na kailangan niyang ibabad ang mga prutas na iyon sa tubig na may kahalong langis ng niyog sa loob ng 3 araw. Iyon daw ang kakainin at iinumin niya sa tuwing magkakaroon ito ng sakit. Alam ni Baal ang tungkol sa pagiging sakitin ni Laura. Pagkagising niya, ay nasa gilid na ng kanyang kama ang mga bulok na prutas. At meron pang kasamang langis ng niyog. Sinunod niya ang sinabi ng nobyo.
at siyang tunay. Nung nagkasakit nga itong si Laura, kinain niya ang prutas at ininom ang pinagbabaran nito. Wala pang isang oras ay gumaling na siya kaagad. Napaisip siya kung anong hiwaga ang binalot ni Baal sa mga bulok na prutas at langis. Hindi niya iyon ipinaalam sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang mga kapatid. Umiiwas na siyang pagtawanan siya ng kanyang pamilya at sabihan na nababaliw na siya. Baka muli na namang magalit si Baal at saktan ulit isa man sa kanila. Ayaw na iyong mangyari ni Laura. Gabi-gabi nang magkasama si Laura at ang kasintahan niyang si Baal sa kanyang panaginip. Nakatuloy na rin siya sa bahay ni Baal na gawa sa kahoy at nasa gitna ng gubat. Doon ay pinagluluto siya ng iba't ibang klase ng isda at gulay ni Baal. Doon din siya nakainom ng pinakamalinis na tubig. Napakasaya ni Laura. Ayaw na sana niyang bumalik sa totoong buhay. Sapat na sa kanya ang mabuhay sa panaginip. Ayaw na ni Laura na magising pa. Pero hindi iyon gusto ni Baal. Alam ni Baal na kailangan bumalik ni Laura sa katotohanan. Nalungkot si Laura. Kung siya lang ang masusunod, mas ayos na sa kanyang huwag nang makabalik sa totoong mundo. Malungkot ang katotohanan para kay Laura at tanging sa panaginip lang siya nakakaranas na maging masaya at maganda. Napansin naman ni Baal ang lungkot sa mga mata ni Laura. Kaya naman, hinawakan siya ni Laura sa kanyang mukha at pinangakong magsasama sila sa totoong mundo. Sa tamang panahon. Napangiti ron si Laura. Naglapit ang kanilang mga mukha at nauwi iyon sa isang matamis na halik. Hindi na sila parehong nakapagpigil sa mga sumunod na nangyari. Nakita na lang ni Laura ang kanyang sariling nagpabuhat kay Baal patungo sa kanyang kama. Doon ay may nangyari sa kanilang dalawa na kailanmay hindi malilimutan ni Laura. Sa mga sumunod na gabi, palaging nagsasalo sa pag-iibigan sina Baal at Laura. Kahit na sabihin pang sa panaginip lamang ito. Habang nakahiga sila sa kama ni Baal, nagtanong si Laura. Nagtanong siya kung kailan niya makikita sa personal si Baal. Hindi nakaimik agad si Laura. Dahil napansin niya ang pananahimik din nitong si Baal. Tila malalim ang iniisip nito. Kaya hindi na siya ulit nagtanong. At naramdaman na nga nun ni Baal na may tampo sa kanya ang kanyang kasintahan. Para mawala ang hinanakit ni Laura, pinangako nito na magkikita sila sa personal. Sa huling araw ng linggo, sa huling araw sa kalendaryo, sa huling numero sa orasan kung kailan pinakamaliwanag ang sinag ng buwan. Magdadala si Baal ng prutas at pinangako niyang hindi na bulok ang mga ito kapag iaabot na niya kay Laura. At pag tinanggap ito ni Laura, habang buhay na niyang makakasama ang pinakamamahal na kasintahan. Nalito man si Laura sa sinabi ng kasintahan,
ay pumayag pa rin siya. Natuwa siya sa pinangakong iyon ni Baal. Pagkatapos nun ay hinayaan na ni Baal na gumising si Laura sa kanyang panaginip. Hindi maipaliwanag ni Laura ang kanyang saya dahil sa iniwang pangako sa kanya ni Baal. Inaral ng mabuti ni Laura ang kalendaryo at natukoy niya ang araw na binanggit ng binata. Panay ang tingin at marka niya sa kalendaryo upang hindi makaligtaan ang araw kung kailan sila magkikita sa personal ng pinakamamahal na kasintahan. Pinaghandaan niya ang araw na iyon. Kinulot niya ang kanyang buhok para sa espesyal na okasyon. Bumili siya ng puting bestida para maternohan ang puting kasuotan ni Baal. Naghanda ng mga palamuti sa muka upang magmistulang makinis ang kanyang balat. At sumapit na nga ang huling araw ng linggo na siyang huling araw sa kalendaryo. Sa ganap na oras kung kailan pinakamaliwanag ang sinag ng buwan. Ito na ang gabi na pinakahihintay ni Laura. Lumabas na ng bahay si Laura para hintayin si Baal. Habang hinihintay si Baal, napatingin si Laura sa bilog na buwan. Natuwa siya sa liwanag na dulot nito. Mas makikita niya ng mabuti ang mukha ng kasintahan. Nakatingala siya at nakangiti nang bigla siyang makarinig ng kaluskos at pagsitsit mula sa likuran ng isang matandang puno sa harapan ng kanilang bahay. Sinilip ni Laura iyon. Nilapitan niya paunti-unti ang puno nang hindi niya magawang makita kung sino ang andoon. Bago pa man siya makalapit ay nakaamoy na siya ng masangsang at mapanghing amoy. Pero hindi siya nagpapigil sa amoy na iyon para malapitan ang puno. Lalo na nang marinig niya ang boses ni Baal mula sa puno. Napangiti si Laura. Hindi na niya alintana ang masangsang at mapanghing amoy na gumuguhit sa kanyang ilong. Baal, mahal ko, nasan ka? Malamyos na tawag ni Laura. Hindi siya agad nakakuha ng sagot pero sa kanyang paglapit sa puno ay naamoy niya ang mga sariwang prutas. Alam niyang si Baal na iyon. Dahil nangako siyang magdadala ng sariwang prutas para kay Laura. Kaya naman, minadali ni Laura ang paglapit sa puno na iyon, pero hindi pa rin niya makita si Baal. Tumingala siya at may naaninag mula sa itaas ng puno. Isang figura na natatakpan ng mga anino ng mga dahon. Mahal, ikaw ba yan? Ano bang ginagawa mo riyan? Halika rito at bumaba ka na para makapag-usap na tayo. Sabi ni Laura sa kanyang nobyo. Nahulog ang mga sariwang prutas mula sa puno. Ito marahil ang mga pinangakong prutas ni Baal na siya namang malugod na tinanggap ni Laura. Mukhang masarap itong mga prutas. Sagot ni Laura, sabay kagat sa unang prutas na kanyang nahawakan. Bumaba ka na nga dyan. Natutuwang bigkas ni Laura habang
bumababa na ang figura mula sa puno. Unti-unting nakita ni Laura ang malalaking paa na mahaba ang kuko, mga binti na singkulay ng puno. Isang lalaki na puno ng balahibo ang maitim na balat. May buhok na tumatakip sa kalahating bahagi ng kanyang mukha. Makapal ang labi at naninilaw ang mga mata. Nanginig si Laura. Sabay bulong. Hindi ito si Baal. Hindi ito si Baal. Paikot-ikot na tumatakbo sa isip ni Laura ang mga salitang iyon sa takot. Hindi niya magawang maigalaw ang mga paa upang tumakbo. Hindi maipikit ang mga mata para makapagtago. Hindi maibuka ang mga bibig para sumigaw. At saka nagsalita ang misteryosong lalaking iyon. Masaya ka bang nakita ko, Laura? Salamat sa pagtanggap mo sa prutas. Habang buhay na tayong magsasama. Iyan ang huling salita na nadinig ni Laura mula sa kapre na si Baal.